that the President most likely is not anymore fit to govern. Good morning, Madam Chair, colleagues, and all esteemed guests. The De Jesus impeachment complaint being sufficient in form, it may now be examined for its substantive sufficiency bago ito magpatuloy sa mga susunod pang stage ng impeachment proceedings. Kung susuriin, ang impeachment complaint ay nakabase sa tatlong ultimate grounds of impeachment. 1. Graft and corruption. 2. Culpable violation of the Constitution. And 3. Betrayal of public trust. Dinipay na ng ating Korte Suprema sa kasong People versus Palasige, citing Martel versus People, ang mga salitang graft at corruption. Base dito, graft is the fraudulent obtaining of public money unlawfully by the corruption of public officers. It also refers to advantage or personal gain received because of the peculiar position of superior influence of one holding a position of trust and confidence without rendering compensatory services or dishonesty transaction in relation to public or official acts. Sa kabilang banda naman, dinipay nito ang corruption in its fundamental sense as the act of an official fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or charter to procure some benefit for himself or for another person. Contrary to duty of the rights of others, it pertains to an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. Kasama sa De Jesus complaint ang aligasyon na ang totoong layunin ng pagbuo ng ICI ay para protektahan ang mga taong punot dulo ng korupsyon sa bansa. Kapansin-pansin nga naman na walang nangyaring pag-imbestiga ang ICI sa mga pangalang ikinanta ng taong kanilang tinutugis ngayon at napabalitang nasa Portugal at Sweden. Dagdag pa, bigla na lamang natapos umano ang layunin ng ICI pagkatapos lumutang ang pangalan na siya umano ang may utos ng lahat. Partikular na ang pag-deliver sa kanya ng mga quote-unquote basura. Hindi biro ang mga bilyones na laman ng mga maleta na kung tawagin nila ay basura. Ang mga basurang ito ay dugot pawis ng mga mamayang Pilipino na tapat na nagbabayad ng buwis ng buong tiwalang ang perang ito ay gagamitin para sa ikauunlad ng lahat. Ang basura pong ito ay kayang-kayang magpagaan at magsalba ng buhay ng mga Pilipino. Ang mga basura pong ito ay kayang makapagpakain, makapagpaaral at makapagpa-ospital at makapagbigay ng maayos na tirahan sa bawat pamilyang mas nangangailangan.